Napakagaling naman talaga ng baby nat namin. Tumutulong na nga ng gawaing bahay ang baby. Kaya naman pala tumutulong siya sa loob ng bahay. Ito palang nangyari sa labas. Kitang-kita niyo naman nga, parang binagyo. Araw-araw nga ganito laging eksena natin sa umaga. Yung akala mo nga okay na, ay hindi pa pala. Isa nga lang yung salarin dito, kundi yung tumutulong na nagmamap sa loob ng bahay na si baby nat na. At ayan na nga, malis na naman ang kanilang playground. Maya-maya lang, parang binagyo na naman yan. Yan nga palang playground nila. Ang aking biyanan na lalaki ang gumawa lahat niyan. Talaga naman nga napakatalentado ng aking biyanan na lalaki. Minsan nga napapatanong siya sa sarili niya kung paano niya nagawa yan. Lalabhan ko nga muna yung lagayan nilang laruan dahil napakadumi. Di pa nga ako nakabili ng toy organizer. Kaya yan muna. Kahit nga hindi pa nga tayo tapos sa paglilinis, eto na naman tayo, arangkada naman tayo sa kusina. Dahil anong oras na, magtatanghalian na naman. Ito nga yung lulutuin natin, madalian lang. Nilagang manok nga pala yung naisip kong iluto ngayong araw. Mabilis lang kasi lumambot yung manok, kaya yan na lang ang ating lulutuin. Nagpakulo na nga ako ng tubig at nilagyan ko ng asin. Lalagyan ko na nga itong sibuyas na pampalasa para manamis-namis at nilagay ko na nga rin yung manok. Sabi ko naman nga sa inyo mga Marcy, mabilis lang maluto yung manok, diba? Kakalagay ko lang tapos kumulo na agad. Talaga naman nga napakabilis ng pangyayari. Charot-charot lang yan. Nilagay na nga natin yung magic sarap ay yung pamintang buo at sasabay na nga natin yung patatas. Kung ito ay nga medyo malambot na, pwede na lalagay na natin yung repolyo. Habang nga nagluluto tayo ay pinaliguan ko na yung mga bata. Pag na nga naluto na ito ay kakain na sila bago matulog. At eto nga kakain na sila. So hanggang dito na lang mga Marcy.